Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumanggaw si Chong Shengguo. Agad na naunawaan ni Shengguo at marahang itinaas ang kanyang kamay, okay lang. Pasok, pasok. Pagkatapos ay tinapik ni Shenran si Aaron sa balikat at pinapasok siya sa bahay. Tumingin si Aaron sa kanyang likuran at hinayaan si Peiho na makatakas. Ayaw talaga. Sa oras na ito, si Peiho at ang iba pa ay nakatakas na mula sa bundok at nakipagpulong sa isang malaking bilang ng mga disipulo sa labas ng Xianshan. Gaya ng inaasahan ni Shengguo, pumunta rito si Peiho at ang iba pa para mag-propose ng kasal, ngunit totoo na pilitin ang palasyo. Kaya sa pagkakataong ito, hindi lamang si Peiho, isang master na tumalon sa mga hakbang, kundi pati na rin ang mga piling general ng pamilya Tao na maagang tumambang sa labas ng bundok. Kapag ang mga kirin ay hindi nang ahas na tumugon, si Peiho at ang mga elite na general na ito na tumatambangan sa labas ng bundok ay direktang banta ng puwersa. Gayunpaman, ang ideal ay lubos na puno, ngunit ang katotohanan ay napakagulugad. Walang mag-aasam nito. Ang pag-unlad ng mga bagay ay malayo sa inaasahan. Natalo na si Peiho sa mas makapangyarihang mga eksperto bago siya nagsimula. Para magulo ang buong plano. Nang marinig niya ang pagsabog sa Xianshan, galit na galit siya kaya kailangan niyang bawiin ang mga tao. Child, hindi mo kaya. Hinawakan siya ng nasasakupan at nagmamadaling sinabi, hinayaan ka ng 5 matanda na maubusan ng sariling buhay. Kung babalikan mo, hindi ba katumbas ng pagkamatay ng walang kabuluhan? Masyadong nanloko ng tao ang batang iyon. Akala talaga niya ay hindi siya magagapi kung bugbugin niya ako ng walang gana. Nawala lang ang kamay ko. Kung babalik ako, pagsisisihan niya ang kanyang anak at mayroon pa akong 10,000 na mga elite na sundalo. Ang mga elite na sundalo ay may kumpiyansa na makipagkita, ngunit sa kabilang banda, si Peiho ay natural na nang ahas na humamon muli sa oras na ito. Young Master, kahit na mayroon tayong mahusay na mga sundalo, huwag kalimutan na ang saloobin ng pamilya Kirin sa bata ay nagbago. Natatakot ka pa rin ba na maglakas loob ang mga Kirin na tulungan ang bata? Galit na sabi ni Peiho. Ibinaba ng alipin ang kanyang ulo. Bagamat hindi siya nagsasalita, ang ibig sabihin ay napakalinaw, kung ang pamilya Kirin ay maglakas loob na tulungan ang bata, buburahin ko siya. Galit na sabi ni Peiho. Young Master, bagamat ang mga Kirin ay hindi na kasing husay ng dati, ang tinatawag na manipis na patay na mga kamelyo ay mas malaki rin kaysa sa mga kabayo. Kung nagmamadali kang lumabas at lumusab, kasama ang eksperto, hindi madali para sa atin ng mag-isa. Kung pananatilihin mo ang mga luntiang bundok, hindi ka natatakot na walang kahoy na panggatong hindi mo dapat sirain ang sakripisyo sa sarili ng 5 matatanda, nagmamadaling nagpayo ang nasasakupan, ngunit, narinig ito ni Peiho balisa at galit, ngunit naunawaan din niya na ang mga salita ng kanyang mga nasasakupan ay hindi makatwiran. Young Master, natural, hindi lang natin ito kakalimutan. Kapag bumalik tayo at pag-isipan ito sa katagalan, papakainin natin ang batang ito at pupunta sa hinaharap. Medyo makatwiran ang mga salita ng nasasakupan, at binigyan din niya si Peiho ng angkop na hakbang para bumaba. Tumanggaw siya, hindi na nagsalita, iwinagayway ang kanyang malaking kamay at umatras kasama ng kanyang sariling mga tao. Sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan ng Kirin. Matagal nang nakalimutan ang pagkamatay ni Kun sa pangunahing mesa sa bulwagan, inimbitahan ni Kilin Patriarch Shenran si Aaron sa kaliwang deputy guest seat, at ang kanyang anak na babae na si Shire, nasa kanyang kanang kamay mula sa puntong ito, mukhang isang matandang lalaki at isang bagong lalaki na dumalo at isa-isang itinaas ang kanilang mga salamin at iginagalang. Ang Aaron,
Batang Ziyahan, ako ang pang-apat na elder, ng pamilya Kirin. Ako ang 5 matanda, halika na, ay toast din kita. Ako ay 8 matanda, sana ay maaari kang makipag-inuman sa akin. Ang isang grupo ng mga matatanda ay masigasig at isa-isang nagtipon sa harap ng Aaron. Bagamat ayaw ni Aaron na saktan ang kanilang mukha at kinailangan itong isa-isa, halatang tumakas si Piho, ang salarin, sa ilalim ng kanyang ilong. Si Aaron ay nasa masamang kalagayan. Nang makita na ang Aaron ay nasa pangkalahatang kalagayan, mabilis na tumayo si Shenron at nakangiting sinabi, "Okay, okay, lahat ay umupo ka agad." Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isa-isa mong pagpunta sa toast at pagpuno ng alak? Oh, Patriarch, anong meron? Ang mga taong nagsimulang protektahan ka kaagad. Haha, oo, clan leader, walang problemang iikot ang siko mo, pero tao mo rin kami. Nako, kaming mga matatandang lalaki, lahat sila ay matatandang braso at binti. Paano natin may kukumpara ang mga batang talento tulad ng batang si Ziyahan, hahaha. Nakikinig sa pagmamayabang ng isang grupo ng matatanda at kakaibang mga mata na nakatingin sa kanya, biglang hinawakan ni Aaron ang kanyang baso sa hangin, at ang buong tao ay sumimangot. Siya nga pala, Batang Ziyahan, may itatanong ako sa iyo. Panipi. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, dahan-daang tumingin ang isang elder kay Aaron at ibinuka ang kanyang bibig. Si Aaron ay nakasimangot at may malabong premonition sa kanyang puso, kaya ayaw na niyang kunin ang usapan, ngunit lahat ay tumingin sa kanyang sarili nang nakangiti. Nakatiis lang si Aaron at sinabing, ano bang problema ng matanda? Nako, paano mo maitatanong ang batang si Ziyahan? Hindi ko alam ang etiquette. Kung gusto mong magtanong, kailangan mong magtanong sa Patriarch. Hindi ba? Ikaw, matandang tanga. Nagtawanan at pinagalitan ang isang grupo ng mga matatanda, ngunit hindi sila masaya sa isa't isa. Okay, pagkatapos ay tatanungin ko ang Patriarch, kontento ka ba sa Aaron? Haha, nakakalokong tanong, kailangan mo pang itanong. Tumawa din si Shenron at magsasalita na sana. Sa isang tabi, ang 3 matanda ay bamuka na ang bibig. Noong sinaunang panahon, sinabi na ang mga gininto ang bata at magagandang babae ay mahuhusay at magaganda. Casual na salita lang iyon, ngunit saan mo ito gustong makuha? Today it is an eye-opener. Maganda ang sinasabi ng 3 matanda. The more they see it, the more they like it. Ang lalaki ay gwapo at walang pidgel. Siya ay may walang katulad na kakayahan. Ang babae ay matikas at may kakayahang huminga. Ito ay ginawa lamang sa langit at sa mundo, ang tinatawag na perpektong kombinasyon ay ginagamit upang ilarawan ito. Tuwang-tuwa ang lahat. Masayang-masaya rin si Shenron. Ngumiti siya at iwinagayway ang kanyang kamay, napaka-optimistiko ko rin at lubos na nasisiyahan. Gayunpaman, ang usapin ng kasal ay hindi isang laro ng bata. Kailangan pa nating tumanggo. Sa gayon, tumingin si Shenron kay Xiao Xianer, "Xiao, Batang Ziyahan, nasisiyahan ka ba?" Ang hari ng mga pangarap. Sa sandaling marinig niya ito, huminto si Aaron Tonelada at sinabi na gusto niyang magseryoso. Kaya paano niya ito magagawa? Nang makitang tumayo si Aaron upang huminto, hinawakan ng panggalan ang braso ni Aaron at sumigaw, "Ano ginagawa mo ba? Kalokohan, kailan ko sinabing gusto ko siyang pakasalan?" Inalis ni Hansani ang kamay ng panggalan, tumayo at muling nagsalita. Nagtiyaga pa rin si panggalan na humawak muli ng Aaron. Nang tumingin siya sa isang taong damilat, bamulong siya, "Ayaw mo bang malaman ang sikreto ng 5 elementong banal na bato? Kahit na gusto mong malaman, hindi ito ang halaga ng pagpapakasal sa kanya," sagot ni Aaron. "Shit, lalaki ka ba? Xiao Xiao is a man who looks like a country and a city. Why are you so?" Panggalan is depressed, "May asawa ako." Tinitigan siya ni Aaron na walang imak, "Kaya huwag mo nang banggitin pa." Hinablot ng isa pa si Aaron at sinabi ng panggalan, "Kahit gusto mong tumanggi, hindi ito sa pagkakataong ito. Ang elite ng pamilya Kirin, are here. Kung tatanggi ka ng harap-harapan, ano mukha mo? Makinig ka sa akin, kunwari nangako ka. Sigurado akong hindi ako magpo-propose ng kasal, pero sinisigurado ko pa rin na malalaman mo ang sikreto ng 5-element Godstone, paano naman? Isipin mo na lang na nagmamakaawa ako sa iyo.
Bahagyang tumingin si Han Sanchen sa panggalan at tinanggihan ito sa harap ng lahat. Talagang magpapabagsak ito sa pamilya Qilin, lalo na ang pinuno ng pamilyang Qilin at ang Xiaoxiao ay walang awtoridad. Kahit na hindi isinasaalang-alang ang 5 elemento na Godstone, Aaron ay hindi gustong maapektuhan ang inosente. Panggalan, ano ang kalokohan mong pinagsasabi sa batang si Ziyahan? Napansin din ni Shenran ang maliliit na galaw ng Panggalan at Aaron, at sinaway niya ng mahina ang Panggalan. Nako, wala lang. Tanungin mo lang ang bata kung gusto kanyang tulungan. Dahil dito, hindi lang gusto ng bata, hindi rin siya makatayo. Ito. Hinawakan ko siya. Nakangiting sabi ni Panggalan. Nang marinig ang tungkol sa lawa, tumawa si Shenran. Ikaw na dilaw na halimaw ng buhangin, tuso, gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi mo lang tinulungan si Xiao Xianer na maiwasan ang pangit na kasal na iyon, ngunit ibinalik mo rin ang isang walang kapantay na anak na lalaki. Ako ay napakasaya, mula ngayon, ikaw Wang siya ang halimaw ay magiging isang marangal na panauhin ng ating pamilya. Pagkasabi niya nito, isang grupo ng mga matatanda ang masayang tumawa, at ang Panggalan ay kasing saya ng isang tanga, dahil, wala kang pagtutol, batang sisiyahan, kahit na mas kilala mo ang iyong anak kaysa sa iyong ama, ayon sa mga patakaran, kailangan ko pa ring tanungin muna si Xiaoner, ano sa tingin mo, sa oras na ito? Itinoon ni Shenran ang kanyang mga mata sa Xiaoxianer Storytelling Channel sa YouTube. Biglang namula si Xiaoxianer, ibinaba ang ulo at tumilapon ng matagal. Pagkatapos ay bamulong siya, saan nagdedesisyon si Xiaoner tungkol sa kasal, sa mga utos ng mga magulang at sa mga salita ng mga matchmakers. Lahat ay nasa utos ng aking ama. Sa sandaling bumagsak ang boses, bumaba ang ulo ni Xiaoxianer, "Oh, nakikinig ka ba kay Papa ulit?" Sa simula, nang mag-propose si Peihu ng kasal, hindi iyon sinalamin ng ilang tao. Haha, sinong nagsabing hindi? Naalala ko pa na noong unang dumating si Peihu, may mga taong tumanggi ng harap-harapan. Ano pa ang sinabi nila? Haha, hindi ako magpapakasal kung mamatay ako. Nang marinig ang sinabi ng lahat, nahihiya si Xiaoxiaer. Sa ganitong estado, ang paglalagay ng tubig sa kanyang magandang mukha ay maaaring kumulo agad, patay ka at tinatawanan ang iba. Kahit nagalit, halatang hindi maitago ni Xiaoner ang kanyang kaligayahan sa kanyang mga mata. Bahagya siyang tumayo at lumabas ng hall na pulang-pula ang mukha, hahaha. Napatawan niya ang maraming taga-Qilin sa oras na ito. Gayunpaman, gaano sila kasaya, hindi nakaimik ang Aaron. Maging sila ay maghihiwalay sa lugar. Si Aaron, na wala sa mood at napilitang magbukas ng negosyo, ay nagawang makayanan ang isang grupo ng masayang matatanda pagkatapos uminom ng kanilang alak sa loob ng 30 araw. Hinikayat ng Aaron ang Panggalan gumagalaw sa kanya. Walang pagmuni-muni si Aaron na hindi pangkaraniwang nanlumo at nagwawalis si Aaron sa labas ng bulwagan at gustong lumabas upang huminga at maghintay sa lasing na Panggalan digmaan bago ang isang piging ng alak. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay tila napakalakas, maangin at malamig, ngunit medyo komportable din itong naglakad patungo sa isang kagubatan na kawayan sa gilid ng bulwagan at umupo sa mesang bato sa tabi ng kagubatan ng kawayan. Ang lupa ay talagang isang napakagandang lugar. Ito ay tulad ng isang fairyland sa lupa. Kapag libre siya, gustong kumonsulta ng Aaron sa Patriarch ng Kirin tungkol sa kung paano umiiral ang lugar na ito. Isang araw, nais din ng Aaron na magkaroon ng ganoong lugar bilang base camp. Bagamat maganda ang Xianling Island, gayunpaman, may madilim na ulan sa harap at luyuan sa likod. Lahat sila ay malapit o direkta sa Xianling Island. Natural, hindi matitiyak ang kaligtasan ng Xianling Island. Ang teritoryo ng lupa ay talagang ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Aaron sa kasalukuyan. Ngunit, sasabihin ba ng Patriarch ng Kirin sa kanyang sarili ang sikretong ito? Natatakot ako na ang matanda ay may pusong magpakamatay. Paano niya tuturuan ang sarili niya? 3,000. Sa oras na ito, isang mahinang sigaw ang dumating. Tumangala si Aaron at nakita ang mukha ni Sheng na nasusunog na may ngiti at dahan-daang lumakad. Ano ba? Sa tingin ko ay masama ang pakiramdam mo. Nag-aalala ka pa ba sa paghihiganti ng pamilya Tao para sa pagbugbog kay Piho ngayon lang? Ngumiti si Shenran at umupo sa harap ng Aaron, nang makitang walang tao. Binalak din ni Aaron na linawin sa Shenran, Patriarch. In fact, sa totoo lang, nag-aalala siya kung kailan siya makapasok sa bridal chamber. Nang magsalita si Aaron,
muli niyang pinutol ang Aaron. Tumangala si Aaron at nakita niyang dumating na ang panggolan. Shit, hindi ka ba nalasing? Ngayon sumama ka sa akin na parang lumilipad. Nang makitang tumataas ang galit ni Aaron, ang umupo si Pangolin sa kabilang panig ng Aaron, at pagkatapos ay mahigpit na pinindot ng magkabilang kamay ang kamay ni Aaron upang pigilan siyang gawin ito, at saka walang kahihiyang umiling si Shenron at hindi siya pinansin at sinabing, Aaron, may sasabihin ka pa. Sa katunayan, matagal na niyang pinagnanasaan si Shire. Kailan mo ako bibigyan ng petsa ng kasal? Gustong magsalita muli ni Aaron, ngunit naputol ang Pangolin. Naunawaan ni Aaron na, nagpapanggap lang na lasing ang mga paninda, ang layunin ay matakot sa kanyang proposal, pagkabukas niya pa lang, ang kanyang kamay ng direkta. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring lokohin Aaron direktang bumangon, sa katunayan, Aaron ay hindi dumating para sa Shaushiener oras na ito, o Aaron ay walang interes sa Shaushiener. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, agad na tinakpan ni Pangolin ang kanyang mukha at napabuntong hininga. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!